Bago pa maging hari ng Portland si Damian Lillard, may muntik nang dapat nauna sa kanya. Bago pa man mauso ang two-way guard, isa na siya sa kumakatawan sa salitang smooth but deadly. Kalma lang maglaro pero biglang papasabugan ka ng 30 points. Isa sa mga bihirang player na hinangaan ng late Kobe Bryant at ang legend na tinapos ng injury ang karera. Kaya for this episode, balikan natin ang mga interesting things sa buhay at naging karir ni Brandon Dwayne Roy. Si Brandon Roy ay lumaki sa Seattle, Washington. Tahimik, mahiyain, pero siya yung taong laging may dalang bola kahit saan mapunta. Bata pa lang, halata na ang hilig niya sa larong basketball. Pero hindi agad naging madali ang daan niya. Muntik na siyang mag-quit noong high school dahil hirap siya sa academics. Hindi dahil tamad, kundi may learning difficulty siya na nagpapahirap sa kanya mag-focus sa klase. Pero imbes na sumuko, pinilit niyang ituloy ang pangarap niya, ang makapaglaro sa college basketball. Pagdating niya sa University of Washington, doon tuluyang sumabog ang talento ni Brandon Roy. Naging leader siya ng Huskies at tinawag pang The Natural. Dahil parang effortless lahat ng galaw niya at dahil sa impact niya sa program. Hindi sila nanalo ng kampyonato, pero humakot ng personal accolade si B-Roy. 3 taon matapos niyang umalis sa college, ni-retire ng University of Washington ang jersey number 3 ni Brandon Roy, isang malaking karangalan na reserve lang sa mga tunay na legend ng Huskies. Mula sa muntik ng ma-drop out hanggang maging isa sa pinakamagaling na college players ng kanyang panahon. Noong 2006 NBA draft, pinili siya bilang 6 overall ng Minnesota Timberwolves. Pero hindi pa man siya nakapagsuot ng jersey, agad na siyang na-trade sa Portland Trail Blazers kapalit ni Randy Foye. Marami ang nagsabi na medyo one-sided ang trade na yon. At tama sila. Pagdating pa lang ni Roy sa Portland, ramdam mo na iba ang presence niya. Kalmado, composed at parang veterano agad kahit rookie pa lang. Sa unang season niya, nag-average siya ng 16.8 points, 4 rebounds at 4 assists per game. Tagad niyang ginabayan ang Blazers na mag-improve mula sa rebuilding team. Dahil doon, tinanghal siyang 2007 NBA Rookie of the Year. Tinalo niya noon ang first overall pick na si Andrea Bargnani at si Rudy Gay. Nagkaroon ng magandang run si B-Roy sa mga unang taon niya sa Blazers. Nag-average siya ng more than 20 plus points per game, 5 plus assists per game at 5 rebounds per game. Dito nagsimulang makita ng lahat na franchise player material si Roy. Naging all-star ng 3 beses at naging leader ng Young Blazers team kasama sina LaMarcus Aldridge at rookie Greg Oden na unfortunately na-injury rin. Dito din siya nakapasok sa top 10 ng MVP voting at gumawa ng career-high 52 points kontra Suns noong 2008. Isa sa pinaka-iconic moment ni Brandon Roy ay nung game nila kontra sa Houston Rockets noong November 6, 2008. Ito yung kamukha ng buzzer beater ni Damian Lillard kontra doon sa Houston Rockets din. So parang naulit lang. Sa huling segundo ng overtime, lamang ng isa ang Rockets pero may 0.8 seconds pa sa orasan. Sapat para sa isang milagro. Inbound ng Blazers, tinanggap ni Brandon Roy, then quick turn, sabay tira, benga. Buzzer beater, panalo ang Portland at halos sumabog ang arena. Pero gaya ng ibang mga legend na may kwentong what if, ang karir ni Brandon Roy ay hindi lang basta tumigil dahil sa competition. Tumigil siya dahil sa sunod-sunod na injuries. Sinabi niyang naglalaro siya sa NBA nang walang cartilage sa pagitan ng mga buto ng parehong tuhod. Nasira ang meniscus, paulit-ulit ang surgeries at sa huli, sinabi na ng mga doktor na buto sa buto na ang nagkikiskisan sa tuhod ni Roy. Noong January 2011, nagkaroon siya ng major surgery sa parehong tuhod na parang hudyat na hindi na siya makakabalik sa normal niyang laro. At sa dulo ng 5 taon na peak run niya, sinabi niya na kailangan na niyang itigil ang larong pinakamamahal niya. Noong 2012, sinubukan pang bumalik ni Brandon Roy. Pumirma pa siya para maglaro sa Minnesota Timberwolves para sa comeback attempt. Pero after ng 5 games, muli siyang na-injured at muling sumailalim sa arthroscopic surgery. Pero imbes na nag-set ng date kung kailan siya makakabalik, ang in-announce ay hindi na siya babalik at tuluyan nang nagretiro noong 2013. Naging usapan tuloy noon na ang jersey number niya ay bilang ng taon ng itatagal niya sa NBA. After retirement, maraming NBA teams ang nag-alok kay Roy ng assistant coaching jobs. Pero lahat, tinanggihan niya at mas pinili niyang bumalik sa Seattle kung saan nagsimula ang kanyang karir. Hindi bilang player, kundi bilang high school coach. Noong 2016, naging head coach siya ng Nathan Hale High School.
At isa sa mga player niya ay si Michael Porter Jr. At doon, dinumina nila ang buong Washington State na nag-record sila ng 29-0 record at nauwi ang state championship. Noong 2017, nasangkot si Roy sa isang shooting incident sa Compton, California. Umattend daw siya ng isang family gathering o party nang biglang may lalaking nag-amok o biglang nagpaputok out of nowhere. Di nila alam ang dahilan, baka nagmamaoy. Pero sa gitna ng kaguluhan, ang unang pumasok sa isip ni Roy ay protektahan ang mga bata sa paligid niya. Tinakpan daw niya ang mga ito at siya mismo ang tinamaan ng bala sa hita. Pag minamalas ka nga naman talaga, di na nga gumaling yung tuhod niya, nadali pa. Hindi naman life-threatening ang tama at mabilis siyang nakarecover. At bumalik agad siya sa Seattle para ipagpatuloy ang pagtuturo at pagko-coach sa mga batang gustong matuto ng basketball. Isa sa pinakamalupit na patunay kung gaano kagaling si Brandon Roy ay nang mismong si Kobe Bryant ang umamin kung gaano siya kahirap bantayan. Sa isang interview, tinanong si Kobe kung sino ang pinakamahirap na player na i-guard sa buong liga. At hindi niya binanggit sina LeBron, Wade o T-Mac. Ang sagot ni Kobe, si Brandon Roy. Pero hanggang ngayon, sa college at high school lang naparangalan o na-retire ang jersey ni Brandon Roy. Pero sa NBA, lalo na sa Portland, hindi pa rin nariretiro ang kanyang number 7. Kahit maraming fans ang naniniwalang dapat na. Kasi kahit sandali lang ang karera niya, ramdam pa rin hanggang ngayon yung impact na iniwan niya sa mga Blazers fans. Kaya sana dumating yung araw na ma-immortalize siya sa Portland Raptors. Dahil kung sa puso at talento lang ang basihan, Hall of Famer na si Brandon Roy sa puso ng mga Rip City fans. Paki-like ng video kung natripan mo at paki-follow or subscribe na din para updated ka sa susunod pang NBA kwentuhan.